ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist mga kapatid at CJCLS. And so ang topic na pag-uusapan ngayong gabi na ito ay patutunayan ko na hayagang iniutos ni Kristo sa mga Kristiyano na sundin ang 10 utos. So affirmative natin si Brother Ruben Nankilada mga kapatid ng Seventh-day Adventist, at negative naman si Pastor Eric Villanueva ng CJCLS mga kapatid. So ang setup ng debate natin, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal, 10 minutes at 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong final conclusion na 5 minutes. Mauna ang ating negative, mahuhuli ang ating affirmative mga kapatid. Sa rules naman mga kapatid, syempre ang standard rules ng Russia TV, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2 natin, kailangan sumagot kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag nang hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag, at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So tawagin nyo lang ang moderator, no,
para gamitin ang rule na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya doon sa first cross, ay automatic next question na yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 mga kapatid, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod na objection. At no objection during final conclusion. Rule number 8 po, hindi po pinapahintulutan ang mga atake naglalarawan sa physical na itsura mga kapatid. At kasama na din doon yung pagmumura syempre. Pero labas dyan, gaya ng nagsisinungaling ka, hindi mo alam, hindi ka nag-aral, etc. Pwede pa yan sa akin ha. Rule at bawal din yung out of topic syempre. Rule number 9 natin, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So, kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig doon, hindi ko pinapahintulutan na maitanong yan. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes, sang-ayon ako. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, sumasang-ayon po tayo. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpakilala, konting preview sa kanilang itatayo ngayong gabi na ito at syempre kung ano yung inaasahan nila sa kanilang kadebate. So unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Brother Ruben Nangkilada ng San Fernando SDA Church sa nasasakupan ng Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventist. Ako po ay ang inyong abang lingkod ay isang diakono sa kasalukuyan at isa ding layman ng distrito. Tayo po ay masikasig sa gawain at lalo na sa social media. Ang aking pong tatayuan sa gabing ito ay ang 10 utos na itinuro ni Kristo at iniaral sa ating mga Kristiyano. Nawa ang kaluwalhatian at ang pagpapala ng ating Panginoon ang sumaating lahat at magandang gabi muli sa inyong lahat. Okay mga kapatid, that is a Brother Ruben Nangkilada mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, si Ruben ay madimay-damay na ding debate na nasalihan dito sa aking platform. Isa sa magaling din na defender ng Seventh-day Adventist mga kapatid. At talagang lumalaban nito sa iba't ibang pananampalataya din. So abangan ninyo mga kapatid kung paano niya patutunayan ang kanyang topic ngayong gabi na ito. So sunod naman natin mga kapatid na ipakilala yung tututol naman syempre. At pakilala natin bro Negative. Pakilala ka bro. Yes, salamat sa Panginoon. At ako po ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng CPSLS by the Law of Faith ay titindig po bilang isang negatibo. At ako po ay umaasa na tayo po ay magkakaroon ng isang umatikubong katwiranan sa bagay na ito. Na kung saan ang tema ay patutunayan ng ating kapatid na itong 10 utos ay direktang inutos ni Kristo sa mga Kristiyano. At nawa ay mapagpala tayo sa mga bagay na ito. At patuloy na paglilingkod upang itanyag ang katotohanan ng Ebanghelyo. God bless po sa lahat. Bro Eric, medyo saan ba yung mic mo bro? Medyo nasa ilalim yung boses mo bro. Oo nga. Maganda po ba? Oo, i-ano nga natin kung pwede ilapit konti sa iyo. Hello, yan. Yan, much better yan. Yan. Okay. So, that is Pastor or Brother Eric Villanueva mga kapatid.
At yan po yung humarap kay Fernando Camacho ng face-to-face, mga kapatid. At isa din sa ang alam ko nagko-concentrate din siya sa pagtutol talaga sa aral ng Seventh-day Adventist. So, Bro Eric, ano ba tong CJCLS, bro? Brad, Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Ayan mga kapatid, so sa mga nagtatanong dyan kung anong meaning niyan, ayan po yung inyong meaning nung CJCLS. So mga kapatid, umpisahan na natin ang ating debate. Please share muna yung ating live streaming ngayon para makapakinig. Alam ko mga kapatid, hindi naman ito bago talaga sa pandinig nyo na topic. This is a very casual topic, lalong-lalo na sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ang mga tumututol dito. Kaya maganda din ito na pag-usapan mga kapatid dahil this is a parang basic na mga topics, lalong-lalo na dito sa mga Seventh-day Adventist. So mga kapatid, again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ko na hayagang iniutos ni Kristo sa mga Kristiyano na sundin ang 10 utos. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Yes, magandang gabi muli. Ang topic na aking titindigan, patutunayan ko na ang 10 utos ay hayagang itinuro ni Kristo sa mga Kristiyano. Unahin natin ang mga Kristiyano. Sino po ba ang tinatawag ng mga Kristiyano? Sila po yung mga tagasunod ni Kristo, followers of Jesus Christ. Sa Biblia, 2 klaseng Kristiyano, mga Hudyong Kristiyano at mga Hintil na Kristiyano. At sa Biblia, kapag sinabing mga Kristiyano, ito ay magmula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon. Lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, sila po ay mga Kristiyano. Sa Antioquia, pinasimulang tawagin ang mga Kristiyano, yun ay ang mga Hintil. Yun ay isang bansag lang, isang panunuya yun sa mga tagasunod ni Kristo. At sila ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano, panunuya yun ng mga Hintil. Ang tunay ng mga Kristiyano, yung mga uminom doon sa Meriba, doon sa tubig sa bukal na ginawa ni Moises ayon sa 1 Corinto 4. Si Kristo ang batong yaon natural, yung mga uminom doon sa batong yon, mga Kristiyano o mga tagasunod ni Kristo. At sa Genesis, kailan nagsimula ang iglesia? Sa panahon pa nila Adan, ang nagtatag ng kauna-unahang iglesia o kalipunan ng mga mananampalataya sa Panginoon, yung kanyang apo, yung si Enos. Doon nagpasimulang tumawag ang mga tao noon sa pangalan ng Panginoon doon sa samba. Ngayon ang ating topic, yung bang 10 utos ay itinuro ni Kristo na sundin o labagin o pawalang bisa? Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Dito iikot. Paano ba nagsimula? Paano sinimula ni Kristo na ituro ang 10 utos? Ito. Sabi po dito sa Juan 12, talatang 50. Sa English, sabi dito, "And I know that the commandments of Him, life eternal." Sa Greek, ang life na ginamit dito ay Zoe. Sabihin, buhay na walang hanggan o buhay galing sa Diyos. Ulitin ko, and I know that the commandments, 10 utos, intule, ay buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po yan, ha? Turo yan ni Kristo, aral yan ni Kristo. Ngayon, itong aral ni Kristo, paano ba niya sinasabi? Tingnan natin itong 12 dito, i-atas natin dito sa 49. "For I know from myself not spoke, but the having sent me Father Himself, a commandment
intuli, give what I should say and what I should speak. Yung 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Kristo, yun ang kaniyang itinuturo, ipinangangaral nung siya'y narito sa lupa. Bakit niya itinuturo ang 10 utos? Para malaman ng mga tao kung paano ito tuparin ng tama. Sa kanyang encounter sa mga Pariseo, Escriba at Pariseo, pinagbintangan siyang nilalabag niya ang isa sa 10 utos sa Mateo 5:19 na nilalabag niya sa Sabat. Sabi ni Kristo, matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Hindi labag sa 10 utos ang gumawa ng mabuti. Ipinapaliwanag ni Kristo na yung paggawa ng mabuti ay hindi labag sa kautusan kung ito'y lalo na kung araw ng Sabat. Nagput lang siya sa isa sa 10 utos. Ngayon ito, tingnan natin itong sinasabi ng mga alagad. Yung mga nakarinig doon sa aral ni Kristo. Isa dito si Juan, sabi niya, 1 Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito yung sinasabi ni Kristo sa Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Kaya tama ang pagkarinig ni Juan na sabi niya, ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Maraming nangangaral ngayon mga kapatid na sinasabi nila na mabigat ang 10 utos, hindi kayang tuparin ng tao. Ito din ang paratang ni Satanas sa Diyos, kung kaya't siya'y galit na galit sa bayan ng Diyos na tumutupad sa 10 utos ayon sa Revelation 12:17. Dagdag ni Juan, 1 Juan 3:24, at ang tumutupad sa kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya. Kanino? Kay Kristo. At siya ay sa kaniya. At dito'y nakikilala natin sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. Kapag tayo pala tumanggap ng Espiritu Santo, tayo mananahan kay Kristo. Mananahan o magtitiwala o sasampalataya sa kaniyang sinabi, sa kaniyang aral. Yung binasa natin na Juan 12:50 na ang 10 utos ay buhay na walang hanggan. Ano pa ang dagdag? Ito, si Kristo naman nagsasalita. Juan 15 talatang 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Ayun. Kung tayo pala ay nagsasabi na umiibig kay Kristo, dapat tutupad din tayo sa 10 utos. Gaya ni Kristo na nananatili sa pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pagtupad sa 10 utos ng Diyos. Ito nagbabala si Kristo sa talatang 6. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy. Yung palang hindi mananatili sa pag-ibig kay Kristo at sa pag-ibig ng Diyos. Yung mga hindi sumusunod o hindi gagaya kay Kristo na tumutupad sa 10 utos, ito pala'y titipunin bandang huli, balang araw, na gaya ng mga tuyong sanga at ihahagis sa apoy. Yun ha, meron ng kontrast. Una, sabi ni Kristo, ang pagsunod sa 10 utos ay buhay na walang hanggan. At ang paglabag dito, ang resulta, kamatayan. Sunod, 1 Juan 2:4, 5 at 6.
Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ayun. Yung pala mga nagtuturo sa ngayon na ang 10 utos ay lusaw na, expire na, wala nang kwenta. Ang tawag ni Juan dito, mga sinungaling. Ang katotohanan ay wala sa kanila. Hindi dapat pinakikinggan ng mga ito, dadaya lang tayo, may impyerno lang tayo eh. Kapag ang isang tagapagturo ay nagsasabi ng 10 utos ay wala nang halaga, wala nang kwenta. Tawag ni Juan dito mga sinungaling. Delikado. 5. Sapagkat ang sino mang tumutupad sa kaniyang salita, yung nasa Juan 15:6 and 10, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Yun. Yung palang tumutupad sa utos ni Kristo, nasundin ang 10 utos, nagiging sakdal sa kaniya ang pag-ibig ng Diyos. 6. At ang nagsasabing siya nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya ni Kristo. Kung sinasabi natin tayo mga Kristiyano, dapat yun din ang ilalakad natin, yung inilakad ni Kristo, yung iniutos ni Kristo, at ang nilakad ni Kristo. Araw ng Sabat, pumupunta siya sa sinagoga. Nangingilin. Si Kristo hindi kumakain ng baboy. Dapat ganun. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa pagtatanong ni Pastor Eric. 7 minutes bro, your time start now. Salamat sa Panginoon. So, Brad, tanong ko ito una. Saan direkta dyan, no, na sa iyong presentasyon, direkta ni inutos ni Kristo yung 10 utos sa mga Kristiyano? Saan siya direkta? Bigyan mo sa akin ng talata. Yung binasa natin kanina, Juan 12:15. Ang kausap niya dyan, mga Kristiyano, mga Kristiyanong Hudyo, mga tagasunod niya. At ito'y dinala nila Juan sa mga Kristiyanong Hintil. Kaya sa unang Juan, ang inaaralan naman ni Juan, mga Hintil na Kristiyano. Next question. So, pag nagsalita si Kristo, no, nagbumangkit ng 10 utos o 10 utos, sinasabi niya to. So, sabi mo sa 15 ng Juan, no, yan ay 10 utos. So, bigyan mo ako, no, kahit isa dyan, no, na yan ay 10 utos na ibinigay. Saan dyan? 10 utos yan. Ang pagsunod sa kautosan. Next question. At paki-aralan yung Juan. So sabi nyo, 10 utos yan ang pagsunod sa kautosan. No? Naniniwala ka ba na itong kautosan, no, ay hindi lang binubuo ng 10 utos? Sagot, may mga kautosan na 10 utos yung ibinigay sa Sinai. Itong binabanggit ni Kristo sa 12:50 intuli, 10 utos ito. May mga kautosan naman na tinatawag na nomos. Ang nadagdag doon, bautismo, pagkain, health laws, at yung mga gawaing Kristiyano na nararapat unaayon sa atin. Sabi mo, ang pag-ibig, sa Diyos ay sundin ng kanyang utos kay Juan. So ulitin po natin. No, bigyan mo ako ng talata sa sulat ni Juan, dyan sa unang Juan, ikalawa, ikatlong Juan, na binabanggit yung 10 utos. Okay. Sunod, ito. 1 Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kaniyang mga utos. Intuli, kung ating sisilipin sa Greek, 10 utos yan. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kaniyang 10 utos. Bumasi ka ngayon sa salitang entole na ang kahulugan na ibinigay nyo ay 10 utos. Ibig ba sabihin, pag sinabing entole, tumutukoy lang ba yan sa 10 utos? Oo o hindi? Yes.
tumutukoy sa 10 utos. Subalit sa mga writer, sa mga author, lalo na sa kay Santiago, binabanggit niya huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Pero ang ginamit na salita naman doon, nomos. Pero ang pinag-uusapan, yung mga nasa 10 utos na salita, kaya't ating uuriin, ating aaraling mabuti. So, sabi niya na yan ay binabanggit yung 10 utos diyan sa Juan, no? Sa Mateo, sa 5, ano po ba binigay niyo? Sa Mateo 11:28, sabi niyo yan ay 10 utos. Ha? Bigyan niyo na ulit ako diyan sa Mateo 28 na sinasabi na yan ay 10 utos. Objection, Mr. Moderator. Yung Mateo 11:28, hindi ko sinabing 10 utos yun. Yun ay sinabi kong paanyaya ni Kristo na magsiparito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Okay. So, Bro Eric, ang objection ni Brother Ruben, wala doon siyang binabanggit na ganun doon sa Mateo. Meron ka bang counter-objection doon, bro? Or mag-rephrase ka ng tanong? Binabit niya po kasi yung 5:13 na umuugnay doon na hindi mabibigat ang utos. So, binanggit niya yung 11:28 na magaan yung utos, kaya magaan ang utos. Kaya pumasok po yung tanong. Okay, so nakikita ko naman yung tanong nyo as a valid question. However, ibabalik ko din ito kay Ruben kung paano niya sasagutin ito. Bro Ruben, gagamit ka ba ng 20 seconds direct answer or 10 seconds? Kasi 10 seconds in direct answer, bro, or sabihin mo lang next question, bro? Sa 20 seconds. Okay, so ipapaulit ko pa ba yung tanong or sagot ka na, bro? Sagot na po ako. Sige, bro. Okay, sabi sa 1:5, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Ngayon, sabi ni Kristo, magsiparito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Anong kapahingahan sa kaluluwa? Juan 12. Next question. Ang kautusan ay buhay na walang hanggan. So, ang sabi mo, ang kapahingahan sa kaluluwa, itong kautusan, 10 utos, ay buhay na walang hanggan. Ha? So, pinanggit niya sa Juan 12:50, ano po, itong 10 utos ay buhay na walang hanggan. Maaari po bang ibigay nyo sa akin, bukod kay Juan, no? Sa sulat ni Pedro, no, ni Marcos, na itong 10 utos, no, ay buhay na walang hanggan na inutos, inaral sa mga Kristiyano? Sagot, sapat na yung sinabi ni Kristo dito sa Juan 12:50. And I know that the commandments of Him life eternal, buhay na walang, sapat na yan. Huwag ka na maghanap ng iba pang talata. Next. So, question. So, okay, ito na lang hanapin ko. No? Ibigay niyo po sa akin, bukod kay Juan, no? Ibigay niyo sa akin sa sulat ng mga apostol tulad ni Pedro, no? Na itong 10 utos ay inutos direkta ni Kristo tulad ni Pablo, no, sa mga Kristiyano. Okay. Ito yung hinahanap mo. Mateo 19:17. Ito yung hinahanap mo kanina pa eh. Pagbigyan natin. Sabi ni Kristo, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos. Yun. Direkta yan. Shortcut. Next question. Utos yan. So, ang ating pong tema, si Kristo, inutos yan direkta sa mga Kristiyano. Yes. Yung po bang kausap po niya po ba dyan ay isang Kristiyano? Oo o hindi? Sagot, oo. Ang mga Israelita ay mga Kristiyano ayon kay Pablo, 1 Corinto 10:4. Yung mga nagsiinom, yung mga anak-anak mga Kristiyano yan, mga tawag sa kanila, mga anak ng Diyos sa
Deuteronomy 14 verse 1. Next question. So, naniniwala kayo na Kristiyano yung binata dyan, no? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng 10 utos, no, ay mayroong buhay na walang hanggan o magmamana sila ng buhay o kaharian ng Diyos at kaligtasan. Tama o mali? Mali. Ang mamanahin nila, Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live kay Margie Salatan. Watching here, Bro Rasha, I'm back. Ayan. Shoutout sa'yo, Sis Margie. Kay Yulaylia Galario. Shoutout Bro Rasha from Tagum City. Shoutout din kay Fernando Camacho. Nice one, Cap Ruben. God bless sa'yo, Cap. Shoutout din kay Joel Manalad. Hindi na wala ang 10 utos. Gayon man, sinabi din sa Bible na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sinusunod man ng tao ngayon ang 10 utos, yun ay dahil sa pananampalataya na hindi na dahil sa utos. Shoutout din kay Mike Jeven Abela Rivera. God bless kapatid na Ruben. At sabi din, shoutout din kay Sanito Bunda. Ayan. At mga kapatid, shoutout dyan sa ating 24/7 live debate. Live na live tayo dyan. Kasama na din dito sa Armageddon mga kapatid for all religion. Shoutout sa inyo dyan. At sa YouTube channel natin, merong mga nanonood dyan, iilan. Shoutout sa inyo. So dito tayo mga kapatid, dako tayo sa ating first presentation ng negative kay Bro Eric. Your time start now bro, 10 minutes. So muli na, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ngayon dito nakita po natin no, na wala pong naitindig ang ating kaibigan, ang ating kapatid sa paksa o sa temang ito na sinasabi na inutos direkta ni Kristo no, sa mga Kristiyano. So anong nangyari? No? Kumbaga gumamit siya ng mga konteksto o talata na sinasabi niyang ito'y Kristiyano bagamat walang napapatunayan na ito'y Kristiyano. Hindi pa nga mananampalataya, no? Kristiyano na. Ngayon, ang masaklap pa nito, no, na itong 10 utos lang daw na entole, ang tinutukoy daw na entole o 10 utos. Yan na po nagiging problema ngayon, no. Kapag sinabing entole, no, ito ang wika daw ay 10 utos lamang, which is wrong. Maling-mali po yung ganong aral. Bakit po? Sapagkat sabi sa Mateo 22:40, no, sa 2 utos ang wika na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Binanggit din po dito na entole, pero yung utos dito ay hindi tumutukoy sa 10 utos. Ito po yung kautosang hari, no, o yung pangulong utos. Yan po yung tinutukoy dyan. Ibig sabihin, no, nagkaroon po ng maling aral, no, sa pagkaunawa na pag sinabing entole na kumakahulugan daw ito sa 10 utos lang. Mali po. No? Yan po yung isang bagay na ating pong hinahadlangan at kinokontra. Ngayon, no, tingnan po ninyo, no? Tingnan po natin. Bakit po? Sapagkat nagkaroon po tayo ng tanong patungkol sa sino bang apostol, direktang apostol, even si Kristo, no, na nag-utos, no, ng 10 utos direkta sa mga Kristiyano. Wala pong naibigay na talata ang ating kaibigan. Kundi nagbigay nga ng mga talata pero hindi umuugma. Bakit? Bakit hindi umuugma? Sapagkat sa mga talatang binasa, tinitingnan na po natin na walang binabanggit doon na 10 utos. Hinanapan po natin yan ba 10 utos? Sinabi bang yan ay 10 utos? Hindi. Ang sabi lang, yan ay utos sumunod at ito'y buhay na walang hanggan. Matik daw yon 10 utos. Yan, no? Yan ang nagiging problema, no? Sapagkat, bakit problema? Kasi si Kristo, kapag nagbigay ng salita, no, ng aral, binabanggit niya yung 10 utos. Binabanggit niya, no? Binabanggit niya ang isa sa mga 10 utos. Binabanggit niya no?
Kaya lang ang problema, kanina niya binabanggit para sundin o para ganapin. Ay hindi po doon sa mga Kristiyano. Na? Hindi po tinutukoy doon na sa mga Kristiyano. Maging si Pablo din. Na? Maging si Pablo din. Hindi rin itinutos to para tuparin o ganapin ng Kristiyano yung 10 utos. Even si Juan. Walang binabanggit sila about 10 utos na direktang inutos sa Kristiyano. Ngayon, ano yung utos? Yan. Yan po yung tanong. Ano yung utos sa mga Kristiyano? Sabi po sa 28 ng Mateo at sa talata pong 20 ay ganito po ang sinasabi. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So maliwanag, ano? No? Maliwanag po, nang si Kristo ay nagbangon ng muli, sa kanya ibinigay no, na ang wika sa mga apostol na ituro nyo sa kanila. Kasama na po dito ang mga hentil. Kasama na. Pero, hindi binanggit ni napatunayan no, ng ating kaibigan, kapatid, na ito'y 10 utos na itinuro. Bakit po? Kasi nga, wala nga itinuro ang mga apostol na ito'y direktang inutos ni Kristo sa mga Kristiyano. Wala pong ganon. Di wala nga nahanap na talata. Yun po ang mabigat yan. Kundi, dumating si Pablo na ang wika sa 9 ng 21 ng Korinto, na ang wika po dito, wala po siya, ang wika, bagamat siya'y wala sa ilalim ng kautusan, basahin po natin. Itong tinuro ni Pablo, at ng mga apostol, yan, hindi 10 utos para sundin o ganapin ng mga Kristiyano. Ang sabi dito, sa 21 na po tayo, sa mga walang kautusan ay hindi, at tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan sa 20. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, yan, tinukoy niya yung mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya na nasa ilalim ng kautusan, bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan. Alam naman po natin kung kanino ibinigay ito at kung sino yung tinutukoy dito na nasa ilalim ng kautusan. Ang ibig sabihin ng ilalim ng kautusan, ito'y tumutukoy na saklaw ka ng kautusan. At yan po yung mga Hudyo o ang Israel na binabanggit. So, dumating ang utos ni Kristo kay Pablo. Anong sabi po doon? Dito na rin sa Korinto. Ano sabi po dito? Sa Korinto, 14 at 37, ito po yung utos ni Kristo. Alin yun? Ang sabi dito, sa 37, kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yan. Kung ano yung sinulat niya, which is, yung mga inutos ni Kristo lamang. At hindi si Kristo nag-utos, natuparin ng mga Kristiyano ang 10 utos. Hindi po siya nag-utos ng ganyan kasi may utos si Kristo. Pag si Kristo nagsalita, ganito ang kanyang utos. Sinasabi ng una. Ibig sabihin, may naunang utos. Ano yung unang utos? Ano po yung naunang utos? Huwag kang papatay. Datapat sinasabi ko sa inyo ngayon. Ano ngayon yun? Ano ngayon yung ngayon? Ito po, ang mapuot sa kanyang kapatid. Yun, pag napuot ka, ituturing kang mamamatay tao. Ano pa? Napakadami po yan, ang sinasabi noon. Ano yung sinasabi noon? Kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, ang wika ni Kristo, datapwat. Ngayon, sabi niya, na ibigin mo ang iyong kaaway. Pagpalain mo ang umuusik sa iyo. Kasi utos doon yan Di ba ba? So, mayroong binabanggit na noon at ngayon. At yung ngayon na tinutukoy doon
Sa Mateo 28:20, yun po yung ngayon, kung ano yung utos niya. At ang tinutukoy po sa 12:50, hindi po yun 10 utos. Wala pong nabasang 10 utos doon. Ha? Kundi ito'y tinutukoy sa 30:34, patuloy po, ito po'y utos ni Kristo. Ano yun? Na mga ibigan kayo. Yan ang itinuro ng mga apostol tulad nila Juan, na mga ibigan kayo tulad nila Pedro, mga ibigan kayo sa isa't isa. Yan ang utos ni Kristo na sinasabi ni Kristo na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin, no, ang lahat, no, ang mga inuutos ko sa inyo. Yun po yung tinutukoy doon. Meron per se, no, na inutos si Kristo at hindi po ito yung 10 utos. Maliwanag. Bakit po? Sapagkat no, itong 10 utos o kautusan, ang sabi po dito, no, basahin ko po, at magandang talakayan to, no? Dito sa 30, no, sa 3. Yan. Ngayon, ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi, ang wika, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikop ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol. So, saan sinasabi yung kautusan? Sabi ni Pablo, ay ito sa mga nasa ilalim ng kautusan. Si Pablo, wala sa ilalim ng kautusan. Yan. Ano yung sinasabi ng kautusan? Mangiling ka ng Sabat. Ano pa? Patungkol sa 10 utos o kautusan. Lahat ng kautusan o buong kautusan. Sinasabi yan doon sa mga nasa ilalim ng kautusan. Hindi po yan sa mga Kristiyano o direkta na inutos sa mga Kristiyano. At napatunayan ng ating kapatid yan, ating katunggali, na wala nga po, no, na inaral si Kristo na direktang utos yan. Inutos doon sa mga Kristiyano. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Siyempre dako tayo sa first cross din ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, 7 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay. Unang tanong, Brother Eric, Pastor Eric, sabi mo, yung si Pablo wala sa ilalim ng kautusan. Apa? Ano yung nasa ilalim ng kautusan? Yung mga lumalabag sa 10 utos o yung mga tumutupad sa 10 utos? Maliwanag po sinabi ni Pablo, no? Na wala sa ilalim ng kautusan at yung mga inutusan, ang sabi sa 3:19 na binasa natin, na sinasabi doon, yun yung mga sinasabihan sa ilalim ng kautusan o ng utos o ng kautusan. Time stop. Objection muna. Anong objection natin, bro? Categorical po. Ang tanong ko, alin ang nasa ilalim ng kautusan? Yung mga sumusunod sa 10 utos o yung mga lumalabag sa 10 utos? Objection mo, bro, sa sumusunod na categorical o lumalabag. Pastor Eric, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? Sagutin ko na lang po, Brad. 20 seconds. 20 seconds. So, mamili ka muna, bro, sa lumalabag o sumusunod? Apa. Sagutin ko. Oo, mamili ka muna, bro, bago kita bigyan ng 20 seconds. Parehas po yan, Brad. Okay, both. Tinatanggap ko yan. 20 seconds. Pasok. Maliwanag po sinasabi natin, no? Ito po yung lumalabag at yung hindi lumalabag o sumusunod. Bakit? Kasi nga inutos niya sa Israel. No? Lumabag ka o hindi, nasa ilalim ka ng kautusan sapagkat sa wika sa 3:19, sinasabi ito yung kautusan sa ilalim ng kautusan ng mga nasa ilalim. Sunod na tanong, sabi mo pareho nasa ilalim ng kautusan yung lumalabag at hindi lumalabag. Tanong, Eric, lumalabag ka ba sa 10 utos o sumusunod? Wala po ako sa ilalim ng kautusan. Sinagot na kita kanina. No, tulad na sinabi ni Pablo, wala sa ilalim ng kautusan. So, paano ko lalabagin ang utos na hindi naman para sa akin? Lumalabag ako sa utos ni Kristo kasi nasa ilalim ako ng kautusan ni Kristo kapag ako'y nagkasala. Next question. Next question. Ano yung kautusan ni Kristo? Marami pong kautusan si Kristo. Kapatid, dahil nang binanggit ko sa inyo,
na kanina na ang wika niya, ibigin mo ang iyong kaaway, na huwag kaputan, idalangin mo sila, no, yung mga umusig sa inyo, at napakarami pong utos ni Kristo. Yan, no? Ibigay kay isa't isa, manampalataya ka kay Kristo, yan ang binabanggit na utos ni Kristo, hindi yung utos. Sabi ni Kristo, ang utos ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Tanong, tutol ka ba na ang 10 utos na iniutos ni Kristo na sundin ay utos ng Diyos? Yan yung utos ni Kristo, utos ng Diyos. Sagot, wala pong inutos, no? Napatunayan niyo naman yan sa presentasyon niyo. Sagot, walang inutos si Kristo na 10 utos. No? Kundi, ang 10 utos, no, ay utos yan ng Ama. Kanino? Ay doon sa Israel. No? Doon sa mga nasa sakop ng kautusan o ilalim ng kautusan. Hindi po sa mga Kristiyano. Kasi kapag ikaw ay narayan, automatic, pag lumatag, patay ka. Okay. Ang ibig mong sabihin, pag sinabing Kristiyano, hindi lang. Yung Hudyo, hindi Kristiyano. Mali po yung tanong, no? Mali yung tanong, sapagkat pag sinabing Kristiyano, Iglesia, yung mga tinawag, kasama po yan, no? Hentil at Hudyo, walang pagkakaiba dyan. Yung tinatawag ng mga tinawag o sinabi na buong Israel o Iglesia o bayan ng Diyos, walang pagkakaiba dyan. Okay. Ang 10 utos ba at ibang kautosan ay sa Israel lang talaga iniutos, hindi kasama sa mga pagano, mga hentil? Malinaw po, no, na sinasabi sa 5:3 ng Deuteronomio, no, yung kanyang pakikipagtibang, kasama po yon, nakapaloob yung 10 utos at mga kautusan palatuntunan. Ito'y sinabi, no, inutos doon sa mga narito ngayon ng wika. Kanino? Sa buong Israel at hindi sa mga Kristiyano. Okay. Tanong, si Abraham ba ay Hudyo o pagano? Si Mr. Moderator, objection. Okay, objection natin, bro. Napakalayo na po ng ating medyo yung iba sinasagot ko talaga kahit na medyo malayo, pero sobrang layo na po nito, no. Hindi po wala po sa ating stand o sa topic. Okay, sa tema. Bro Ruben, meron ka bang counter objection do, bro, or rephrase? Meron. Sabi kasi ni Pastor Eric, ang 10 utos at iba pang kautosan ay exclusive lang sa mga Israelita. Ngayon, tinatanong ko si Abraham. Dahil si Abraham tumanggap din ng mga utos, mga palatuntunan. Kaya tinatanong ko siya, si Abraham ba ay pagano o Hudyo? Okay. So nakikita ko naman yung connection nito dito sa pinag-uusapan nyo, Pastor Eric. Kung yung objection nyo patungkol sa out of topic, nakukuha ko naman, tinitingnan ko sa valid question ito. However, Pastor Eric, sasagutin mo ba directly or sabihin mo lang next question or 10 seconds? Bakit mo hindi sinasagot ito ng direkta? Anong gagawin natin? So, sagutin na lang po natin para Sige. Ang ulitin po ang tanong, siya po ba isang Hudyo? Hudyo or pagano si Abraham? Ay, matik po na ang Hudyo po kasi, kapatid, nagsimula yan sa salita kay Juda. So wala pang Hudyo, nagsimula lang kay Juda. Hindi po sa Hudyo kung tutubuhin si Abraham. At hindi rin siya pagano. Hindi rin siya pagano. So both po yun. Wala. Next question. Okay. So natanong, hindi mo pa ba nabasa, Pastor Eric, na si Abraham ay galing sa mga pagano doon sa lugar na sa Shinar? Hindi mo pa ba nabasa yun? Galing siya sa pagano, sa lugar. Sa inyo po nabanggit sa lugar ng pagano. Pero si Abraham, ano po yan? Hebreo, no? Siya po galing sa binhi ni Adan at Eva. Hindi po mga pagano yan. Hindi po sila pagano. Okay. Kung sinabing pagano. Okay.
Sabi ni Pedro, Remis muna sa Pedro 2:8, na lulungkot siya na ang Sodoma at Gomora ay araw-araw ay nilalabag ang kautusan. Tanong, yung bang Sodoma at Gomora ay pagano o hindi? Naroon din ng kautusan. Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Pasok po tayo sa rules na wala po akong nilakit na ganyang talata, is na ganyan. Pwede ko sagutin niya mamaya kung automatic gusto niya. Next question yan. Sige, bro. Okay. Dito tayo sa kay Pablo. Just 1 minute. Roma 3:31. Pinawawalan ba ng kabuluhan ang kautusan sa ebanghelyo ni Pablo? Roma 3:31. Pinawawalan bang kabuluhan o saysay ang kautusan, ang 10 utos? Yes or no? So, bagamat ito hindi ko po kapatid na binanggit o sinalita listad, pero sagutin natin no. Hindi niya pinawawalan kabuluhan ng kautusan. Pero ang tanong, nagawa niyo ba ang buong kautusan? Yan ang tanong. Ano ibig sabihin ng hindi niya pinawawalan kabuluhan ng Next question. ang kautusan? Sunod na tanong, si Pablo ba ay nasa ilalim ng kautusan o wala sa ilalim ng kautusan? Wala po siya sa ilalim ng kautusan. Maliwanag po yung Time. Okay. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang first part ng ating debate, which is yung ating first cross at first stand. So bago natin puntahan ang ating rebuttal stage, shoutout muna sa ating mga nasa live. Sabi ni Samar, walang utos, itakwil kaagad. Shoutout din kay Rod Wide Garcia. Ginawang 2 kautusan ni Jesus ang 10 Commandments sa Exodus 20 verse 1 to 17. Shoutout din kay Chris Oper. Ang 10 utos sa mga Israelita lamang yan. At sabi naman ni Emer Jul Medina, kung para sa mga Israelita ang tanong, dapat mo bang igalang mga magulang mo kasi hindi ka Israelita? At shoutout din kay Dong Penwereba. Kaya pwede bang magnakaw sa Israel lang inutos, kumain ka ba ng bangus, lapu-lapu? Kanilang lang ding utos yung isdang may kaliskis pati baka. Shoutout din kay John Dones Casera. Mateo 5:21 to 45, nakaletra na yung pagkakaiba sa sinabi ni Kristo, huwag na tayong magbulag-bulagan. Shoutout din kay Boyeng E. Chavez. Ang haba ng comment niya, hindi ko pwedeng basahin. Shoutout din kay Ariel Balahadia. Sinong mga Christian yan? Mga Jew or Gentiles ang inutusan tumupad ng 10 utos? Shoutout din mga kapatid kay John Dicino. Sana hindi na binanggit ni Eric kung ano ang utos ni Jesus. Example, mag-ibigan sa isa't isa. Ni kung ano ang palagay ni Pablo sa 10 utos. Di naman niya kailangan patunayan yan as per topic nila Ruben. Nagbigay lang siya ng masasagot ni Ruben sa rebuttal period. Ang masaklap, pag sinagot yan ni Ruben, lalayo na sila sa paksa. Shoutout din kay Emmanuel Veras, sablay ang aral ng SDA. Sabi naman ni Humphrey Benya, hindi ka Kristyano kung wala kayong 10 utos. Shoutout din kay Dolly ang Dian. God bless po sa lahat ng CFD. At Mike Jaben Abela Rivera, God bless kapatid na Ruben. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal stage. Siyempre mauna dito si Brother Ruben ng Seventh Day Adventist Church. 10 minutes bro, rebuttal, your time start now. Okay. Thank you. Sa tanungan, tinanong natin si Pastor Eric ayon sa kanyang sinabi na ang 10 utos at iba pang mga kautusan ay exclusive lamang sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Ngayon, tinanong natin kung si Abraham ba ay Hudyo, Israelita o pagano. Hindi pala niya alam na si Abraham ay galing sa lugar ng mga pagano. Yung isa sa mga kamag-anak ni Abraham
yung Silaban, na doon din nakatira sa lugar na yon, ay may mga Diyos-Diyosan, may mga mapagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan, mga pagano sila. Bakit binigyan si Abraham ng kautusan, mga palatuntunan, mga bilin, precept, samantalang hindi siya Israelita o Hudyo? Ibig sabihin, noong pa lang ay talagang ang 10 utos umiiral na sa iba't ibang lugar. Kaya tama itong sinasabi ni tama itong sinasabi ni Juan Yung mga nagsasabing ako'y nasa kaniyang pag-ibig, ngunit hindi tinutupad ang kautusan. Sintula ito 10 utos ito. Kahit sabihin pa nating numos, o dagdagan natin yung 10 utos ng bautismo, ng pangangaral, ng communion, o dagdagan natin ng ikapo, numos na yan. Yung mga nagsasabing ganun, tapos kinukulangan, ay hindi tunay, tawag ay sinungaling, sabi ni Juan. Ito, sabi ni Kristo, yung kanyang bilin bago siya lumisan, bago siya umakyat sa langit, nagbilin siya sa kanyang mga alagad na mga Kristiyano. Sa kanyang mga alagad, mayroon doong hindi Israelita. Meron doon. Ngayon nagbilin siya. Anong sabi niya? Kung kayo'y lilikas, sa Mateo 24:20, kung kayo'y lilikas, magsidalangin kayo na huwag mataon sa araw ng Sabat. Yan. Sabi kanina ni Pastor Eric, hindi man lang daw, pag nagbanggit daw, kahit isa lang doon sa 10 utos yun, 10 utos na yun, consider na. Ngayon, ito, 4 na utos ang binanggit ni Kristo. Magsidalangin kayo ng inyong paglikas ay huwag mataon sa araw ng Sabat. Ayun. Kaya't ginawa ito ng mga alagad bago sinakop ni Titus ang Israel, ang Jerusalem, nagsitakas na sila at hindi nila itinaon sa araw ng Sabat. Ngayon, itong si Pablo, kasama si Bernabe at iba pang mga alagad, kasama si Lucas, nung sila'y naroon sa Macedonia, na nasasakupan ng Roma, nangilin sila ng Sabat. Sinunod nila yung sinabi ni Kristo sa Mateo 24:20. Talagang iningatan nila yung ika-4 sa 10 utos, lalo na yung iba pa. Kaya't malinaw na tinutupad nila ang 10 utos. Yan. Basahin natin sa Gawa 16, talatang 13. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na doon sinabantahan namin may mapapanalanginan, at kami nangaupo at nakipagsalitan sa mga babaeng nagkakatipon. Nakilala ni Pablo si Lydia at ang kanyang pamilya, at ito'y nabautismuhan. Sa madaling salita, yung nahikayat nila Pablo na mga Sabbath keeper, itong sila Pablo, natural, magsasabat worship din ito. Anong sabi ni Kristo? Ang Sabat ay binigay, ginawa para sa lahat ng tao. Kaya kasama ito, kahit mga Romano, nangingilin yan, sumusunod sa 10 utos. Yan. Ano pa? Pagpatuloy natin. Si Pablo, nagtatrabaho siya. Gumagawa sila ng mga tulda. At lagi siyang nasa palengke. Naghahanap buhay. Tuwing araw ng Sabat, tumitigil siya sa trabaho. Ito, Gawa 18, talatang 3, at sapagkat ang hanap buhay ni gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila ay nagsigawa. Sapagkat ang hanap buhay nila ay gumagawa ng mga tulda. 4. At siya ay nangagkatuwiran tuwing araw ng Sabat sa sinagoga. Kaya nagtatabaho si Pablo sa loob ng 6 na araw, sa ikapito, nangingilin siya. Doon siya nagpupunta sa sinagoga, sinusundan niya yung kaugalian ni Kristo.
na sa araw ng Sabat ay nangingilin. Ito yung sinasabi ni Kristo. Kapag tutuparin mo ang 10 utos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Isa sa 10 utos ay ang pangingilin ng Sabat. Saan ba nagsimula yung aral ni Kristo? Bakit iniaral niya? Bakit sinabi niya sa Juan 12:50 na ang kautosan ng Diyos, ang 10 utos ay buhay na walang hanggan? Bakit sinabi niya yan? Dito yan nagugat sa Genesis 3 verse 22. Dito yan. Sabi dito. Genesis 3:22. At sinabi ng Panginoong Diyos, si Jesus Christ dito, narito ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakaalam ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halaman ng Eden upang kaniyang bukirin ng lupaing pinagkunan sa kanya. Hindi pinayagan ng Kadiyusan ng Godhead na ang nagkasalang tao ay mabuhay magpakailanman, kaya't ginardyahan, pinabantayan ang tree of life. Yun. Sabi ni Kristo, doon sa binata nung nagtanong, Panginoon, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sundin mo ang 10 utos. Ano pa ang dagdag ni Kristo? Ito. Revelation 22 verse 14. Ito mga Kristiyano na ito, yung inaano dito, yung inaaralan. Sabi sa King James Version, Revelation 22 verse 14, Blessed are they that do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan ng Diyos, sapagkat sila ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Yung karapatan na nawala kay Adan ay makakamtan natin sa pagsunod sa kautusan, sabi ni Kristo. Mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan, sapagkat sila ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ibig sabihin, kapag tumutupad tayo sa 10 utos at iba pang kautusan, bibigyan tayo ng karapatan ni Kristo na makapitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay, o puno na nagbibigay buhay. Yon. Kaya pala inaaral ni Kristo na sundin ang 10 utos. Kaya niya sinabi doon sa binata, sundin mo ang 10 utos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung palang ibig sabihin ni Kristo, magkakaroon ka ng karapatan. Makakapasok ka sa langit. Ngayon kung lalabagin mo yan, hindi ka po pwede. Hindi ka makakapasok sa langit, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kamatayan. Yun ang mangyayari. Mamamatay ang tao. Ngayon, sila Pablo. Sa mga aral ni Pablo, maraming aral sila Pablo. Huwag kang mapuput sa kapatid. Anong nalalabag na kasalanan pag naput? Di pagpatay. Huwag kang titingin sa isang babae na may pagnanasa. Magkakasala ka ng pangungulo niya. Anong nalalabag? Huwag kang mangangulo niya. 10 utos yun. Tinungtukoy. At ito, yung tinatanong natin, alin ang nasa ilalim ng kautusan? Yung lumalabag o yung hindi lumalabag? Ang sagot ni Pastor Eric, pareho daw. Parehong nasa ilalim, yung lumalabag at hindi lumalabag. Ang tanong, ikaw ba ay lumalabag o hindi? Ibig sabihin, si Pastor Eric nasa ilalim ng kautusan. Alam niyo po bang ibig sabihin ng ilalim, nasa ilalim ng kautusan? Nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Ano ang sumpa ng kautusan? Kamatayan. Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi ni Pablo. Ni Juan. Ngayon, sino ang nasa... okay. Thank you. Okay mga kapatid, dako tayo sa ating second cross ng ating negative sa affirmative. Pastor Eric, your time start now, bro. Saan mo mababasa na nangili ng Sabat si Pablo? Yes, yung binigay ko sa Gawa 16:13.
Next question. Sinabi po ba dyan na nangiling sila ng Sabat? Ginawa na nila, alam ka naman sasabihin pag ginagawa na eh. Hindi na yun. Ginagawa na nga eh. Ano po yung ginagawa? Nangingiling po ng Sabat? Sinabi po ba dyan na ginagawa kami nangingiling ng Sabat? O sa araw ng Sabat ay nagawa sila? Ginawa na nila. Hindi na kailangang sabihin pa, oy, nangingilin kami. Nasa loob na ng sinagoga sa Gawa 18, nangingilin kami. Hindi na tama yun. Ginagawa na nga eh. Next. So sabi mo, yung binata sa 10 utos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ka ba na kahit kayo ngayon, magmamana kayo ng buhay na walang hanggan sa 10 utos? O sa pananampalataya? Sa pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ang nagbigay sa atin ng example. Si Kristo din ang nagsabi, kung tutuparin niyo ang mga utos, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Di, susundin natin si Kristo. Next question. So sa pananampalataya, no? Sa sinabi, Next question na bro. Tama ba? yes. Sa pananampalataya at hindi sa 10 utos. Sa pananampalataya kay Kristo, sa sinabi ni Kristo na sundin ang 10 utos. Ganon yun. Hindi putol. Dapat buo. So, ibig sabihin, dalawa. No? Ang buhay na walang hanggan, na ang kaligtasan sa pananampalataya at pagsunod sa 10 utos. Tama, mali? Mali. Isa lang yan. Ang tunay na pananampalataya ay sumasampalataya ka at susunod ka sa sinabi ni Kristo. Kapag wala kang pananampalataya, hindi ka susunod. Yung tunay na sumasampalataya, sumusunod. Yun ang tama. So, ibig sabihin na dalawa. Ngayon, kapag sinabi bang pananampalataya naniniwala ka ba na ang pananampalataya kay Kristo, kaligtasan, hindi kasama ang 10 utos? Sagot. Yes, ang pananampalataya kay Kristo ay kaligtasan. Ngayon, sabi ni Kristo, ang buhay na walang hanggan, kung gusto mo makamtan, sundin mo ang 10 utos. Kung hindi mo susundin yung sinasabi niya, hindi tunay ang iyong pananampalataya. Ganun yun. Okay. Next question. So sabi mo, itong Revelation 14:12, 10 utos. Ngayon, saan dyan sinabi na itong Revelation 14:12, 10 utos? Sagot, hindi ko sinabing 10 utos. 10 utos at iba pang mga kautosan, nomos yan. Natural, kasama ang bautismo dyan, kasama yung health laws. Pero maliwanag na tumutuko yan sa kautosan, kasama ang 10 utos dyan. Ano po ba ang sinulat dyan? Na utos o 10 utos o kautosan? Kautosan. Sa kautosan ng Diyos, kasama ang 10 utos dyan. Nomos. Kasama dyan, 10 utos. Kasama ang 10 utos, sa kautosan. Nagawa mo po ba ang buong kautosan ayon sa 14:12 ng Apologsis? Sagot, yes. Ngayon, yung mga hindi natin nagagawa sa iba pang mga kautosan, dahil marami, hindi lang kasama, si Kristo yung nagpupuno. Sa tulong ng Holy Spirit, siya yung nagpupuno para maging perfect ang ating pagsunod. So, sabi mo, nagawa mo, pero si Kristo ang nagpupuno. Sino po ba talaga ang gagawa? Ikaw o si Kristo ng buong kautusan? Sagot, tayo ang gagawa. Sabi ni Kristo, sa Revelation 22 verse 12, ako'y dumarating na madali, dala ko ang aking gantipala upang ibigay bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Tayo yung gagawa ayon sa sinabi ni Kristo, ayon sa tulong ng Holy Spirit, hindi sa sarili natin. So, nagawa mo ang buong kautusan. Naniniwala ka ba na kasama sa paghahandog, ang paghahandog sa buong kautusan, mga batas at mga palatuntunan, naniniwala ka po ba? Sagot, sa panahon ngayon, sa panahon natin, hindi nakasama ang paghahandog.
yung mga palatuntunan na hindi na ayon sa atin, ayon kay Pablo, ipinako na sa cross. Kaya't yung mga naayon sa atin, yun ang pwede pa. Halimbawa yung sinabi sa Lumang Tipan, huwag mong dadayain ng timbangan. Naayon pa rin sa atin yan. So, ibig sabihin, hindi po talaga kautusan ng binabanggit dyan. Kasi kapag sinabing kautusan, tama? Buong kautusan, tama, mali. Pag sinabing kautosan, yung kasama dyan, yung mga kautosang naayon sa atin, dietary law, bautismo, communion, kasama yan. Okay. Saan nasusulat yung bautismo sa kautusan? Sagot, isinama yan, utos yan ni Kristo, isinama. Kaya nga naging nomos yung intole, isinama yung bautismo. Ngayon, yung bautismo, hindi yan nahihiwalay sa 10 utos dahil doon pa lamang sa wilderness, nagkaroon na ng bautismo. Kasama yan. Sabi ko, buong kautusan, naniniwala ka na kapag sa kautusan, no, naroon yung sumpa at naroon yung buhay. Tama po ba, mali? Mali ang pagkaunawa mo. Ang kautusan, pag nilabag mo, sumpa, kamatayan. Pag sinunod mo, buhay na walang hanggan. Yun ang tama. So, nasa kautusan, tama po ba? Nasa kautusan siya. So, kung nasa kautusan siya, no, yung sumpa at buhay, kung nasa kautusan, ibig sabihin, kayo na nasa kautusan, naniniwala kayo, kapag lumabag kayo, nasa sumpa pa rin kayo. Tama, mali? Mali. Ang paglabag sa kautusan, kamatayan. Nasa iyo yun. Time. Okay mga kapatid, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. So syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal. Bro Eric o Pastor Eric, your time start now, bro. So yun, no, napakaliwanag ng ating mga pahayag at tanong sa ating kapatid na medyo nagkaroon po ng pagkakaiba, nagkaroon ng medyo kaguluhan na yung kautusan daw na binabanggit, hindi daw to tinutukoy o kasama yung sinasabi na ito yung buong kautusan. Mali po. Kapag sinabing kautusan, buong kautusan po yan. Katungkulan mo yan. Kautangan mo yan. Sabi ni Pablo, naganapin mo ang buong kautusan. Nasusulat po yan sa Galatians 5. So katungkulan mo. Kapag sinabing kautusan, huwag mong tatanggalin. Sabi sa 4.2 ng Deuteronomio, yung inutos ng Diyos, huwag mong babawasan, huwag mong daragdagan. Eh ngayon, anong ginawa ng ating kaibigan? Dinagdagan, binawasan niya. So, bawas dagdag po ang nangyari dito. Kasi bakit? Kasi nga, hindi umuugma yung luma sa bago. Hindi nga maaaring pagsamahin. Sabi ni Kristo, sapagkat kapwa masisira. Kita nyo, sira yung aral. Sira yung aral eh. Ano ang nangyayari? Inalis daw yung ibang kautusan. Parang lalabag sila ngayon sa kautusan kasi wag babawasan ni wag daragdagan. Di po ba? Inalis din yung tawag po dito, yung pati yung sumpa. Hindi natin maunawaan na ito bang sumpa inalis o hindi. Pero ang sabi niya, kapag nilabag mo, may sumpa ka. Ibig sabihin, hindi pa rin inaalis yung sumpa. Di po ba? So, hindi pa rin inaalis yung sumpa. Nandun pa rin yung sumpa. Pero, sa mga Kristiyano, wala na pong hatol. Walang sumpa. Kasi habang mayroong kautusan, mayroong sumpa. Bakit po? Sapagkat ang wika ni Pablo, sa wika ni Pablo, ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kapangyarihan niyan ng kasalanan yung kautusan. Kaya nga, ang wika ni Pablo, yan yung tinatawag na pangangasiwa ng kamatayan. Ayaw niyo po ba sa buhay? Sa espiritu at buhay? At nandiyan pa rin kayo sa sumpa at sa kamatayan? Isa pa. Isa pa. Itong Revelation 14:12, tinutukoy po ito na entole. Hindi po siya nomos. Invento lang po yun na ginawang nomos para hindi ko alam kung bakit ginawa ng nomos yung entole. At yung entole, hindi lang tumutukoy yan sa 10 utos. Nabanggit na po natin yan kanina. Hindi lang po tumutukoy yung entole sa 10 utos. At hindi po yung kautusan ang binabanggit po sa 14:12.
Ha? Hindi po yan kautusan. Kasi pag kautusan yan, hindi nyo nagawa ang buong kautusan. Katungkulan yan. Ha? Kautangan nyo yan. At kapag sumala ka, isa sa kautusan o utos, nagkakasala ka sa buong kautusan. So, ibig sabihin, no, ng mga apostol at ng mga alagad, tinutukoy ang kautusan, no, ito'y buong kautusan. Huwag mong babawasan, huwag mong daragdagan. Eh ngayon sabi ng ating kaibigan, tinanggal na yan, inalis na yan. Kulang pa nga, dapat sinabi mo, anino na lang yan. Kaya lang ang problema, tinanggal na yan, inalis na yan, o anino man yan, may pinili lang, may pinatas lang. Na? Paano? Saan mo nabasa na yan inalis? Hindi ba doon sa bagong tipan o kung saan ministro ang mga apostol? Di ba? Kapag inalis mo, no, ang isang palatuntunan, alam niyo po ba na kasamang unang aalisin doon yung kautusan? Kautusan muna, no? Aalisin ang kautusan, no? Kasama ng batas at mga palatuntunan. Yan, no? Kaya saan mo nabasa? Sa bagong tipan. Ibig sabihin, no? Yung tinuturo nyo sa nasang lumang tipan, lumang pakikipagtipan, no? Ay ginawa nyo na ngayon bagong tipan at tinanggal nyo pa yung ibang utos. Anong tawag ni Kristo dyan? No? Nilisan nyo ang utos. No? Nilisan nyo, inalis nyo yung utos eh. Bawal po sa Diyos yan. No? Nabawasan at dagdagan ng utos ng Panginoon. Ngayon sa mga Kristiyano, no? Wala na po yung kautusan sa kanila. Hindi po sila saklaw ng kautusan. Wala. No, nasaan ka na? Ay, nandun ka na sa kautusan ni Kristo. Nasakop ka na sa ilalim ng kautusan ni Kristo. At hindi utos ni Kristo, yun na yung 10 utos. Ano yung utos aral ni Kristo? Bakit yan? Kapag sinabing pagpatay, panganganon niya, pakikiapid, ang aral ni Kristo, hindi ka na utosan yung Kristiyano kang papatay. Hindi ka naman sanggol eh. Hindi ka naman na sanggol na sa kautusan, na utusan ka pa ng ganito. Kundi, ang sabi ni Kristo, yan ay nakakahawa sa laman. Ano ibig sabihin? Yan ay gawa ng laman. Anong utos ngayon sa gawa ng laman? Uksain mo, patayin mo ang gawa ng laman. Paano? Lumakad ka sa Espiritu, which is the law of the Spirit. Yan yung utos, kautusan, no? Nasa atin ngayon, yung law of the Spirit. At marami yan, no? Marami ang kautusan, no? Na sinasabi ng law of the Spirit. Yan. Ngayon, ganito. No? Ang sabi pa ng ating kaibigan, no? Na itong daw lalabas, no? Sa talaga sa kanya, sa kanilang aral, may sumpa. Kaya lang, ang sumpa daw sa lumalabag. Ha? Sa lumalabag, hindi sa tumutupad. Tama naman, sa kautusan yun eh. Tama yan. Kaya saklaw yan. Ang nasa ilalim ng kautusan, yung saklaw, bakop ng kautusan, sino yun? Ay yung inutusan. Kung lumapag yan o hindi lumapag yan, nandun sila, saklaw sila ng kautusan. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag niyong lituhin yung tao. Huwag niyong sabihin, yun lang mga lumalabag ang nasa sumpa. Yun lang ang mga nasa ilalim ng kautusan. Mali. Mali. Ilalim. Ibig sabihin, no? Ako bilang Kristiyano, nasa ilalim ako ng kautusan ni Kristo. Ako'y tumutupad. Ibig sabihin, ako lang ba'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo dahil tumutupad? Paano ko nagkasala ako? Hindi ako nakatupad. Ibig sabihin, wala ako sa ilalim ng kautusan ni Kristo? Ano ba yung ilalim ng kautusan ni Kristo? Magpahayagan kayo ng iyong kasalanan. Ipahayag mo ang iyong kasalanan sa Panginoon o sa Diyos. Utos yun eh. Saklaw ka pa rin doon. Doon ka susunod sa utos ni Kristo kapag nagkasala ka. Pero dahil nagkasala ka, hindi nangangahulugan, wala ka sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Nandun ka pa rin. As soon as nagpapakayos ka, magkasala ka o hindi man, nasa ilalim ka ng kautusan ni Kristo. Ngayon, itong mga gawa ng laman, hindi ka na utusan. Ang sabi nga ni Pablo, no? Hindi ipinigay, hindi ginawa, no? Ang kautusan sa mga matuwid o sa matuwid.
Hindi na yan. Alam naman, utusan mo yung matuwid, nanampalataya na yan. Dahil kay Kristo, naging matuwid yan. Tapos sasabihin pa, Hoy, Brother Ruben, huwag kang papatay. Tatawanan ka kay Brother Ruben. Sabi mo kay Brother Rasha, huwag kang mangangalo niya. Tatawanan ka ni Brother Rasha kasi Kristiyano ka eh. Ba't mo masabihin huwag mangangalo niya? Hindi ko naman buhay yung mangalo niya. Hindi ko naman buhay ng Kristiyano ang pagpatay. Sapagkat ang mga bagay na yan ay tinuro ni Kristo bilang nakakahawa o mga gawa ng laman na dapat puksain. Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo na gaya ng tuturuan ka pa ng mga sanggol, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Wala na pong ganon. Wala tayo sa ilalim ng tagapagturo. Automatic, ang mga Kristiyano, ayon sa turo ng mga apostol at ni Kristo, ang mga bagay na ganyan ay nakakahawa sa laman. Ang mga bagay na ganyan ay gawa ng laman. Ano ka? Anong utos? Puksain mo, patayin mo ang gawa ng laman. Lumakad. Paano? Lumakad ka sa Espiritu. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig, no? Ang kapayapaan, bunga ng Espiritu. Kapag may bunga tayo ng Espiritu, paano ka papapatay, Brother Ruben? Paano ka pa mangangalo niya? Bunga mo yun eh. Yan yung bunga, yung pag-ibig. Bunga yan ng Espiritu. Lumalakad ka sa Espiritu, paano ka papapatay? Paano mo utusan ka pa na huwag papatay? Hindi mo naman gawain yan kasi nabubuhay ka, lumalakad ka sa Espiritu. Lumalakad ka eh. So, hindi binigay sa mga matuwid yan. Kasi nung tayo napaging dapat ng Panginoon, ayon kay Kristo, sa kanyang pangatayan, tayo naging matuwid sa Kanya. Ay anong mangyayari? Ay hindi ibibigay tayong ibinigay lang ito sa mga mamamatay tayo. Mga mangangalunya po ba kayo? Time. Okay, mga kapatid, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Pastor Eric ng, nakalimutan ko talaga, CJCLS, Church of Jesus Christ. Ayan, so Church of Jesus Christ. At by the way, sa mga bagong pasok dyan, meron tayong debate na nagaganap ngayon sa Rasha TV, mga kapatid. Ang topic natin ay patutunayan ko na hayagang iniutos ni Kristo sa mga Kristiyano na sundin ang 10 utos. Yung affirmative natin, mga kapatid, yung magtatanong ngayon, at yung negative naman, yung nagpahayag kanina, si Brother Eric, mga kapatid. So, bigyan ko ng 7 minutes sa second cross, si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay. Pastor Eric, yung sinusunod mo na huwag kang papatay, nasa 10 utos ba yan o wala? Hindi ko po sinusunod kasi hindi nga ginawa sa matuwid yan eh. Ang utos, patayin mo yung gawa ng laman. Gawa ng laman yan. Ibig sabihin, yan ay nakakaawa sa laman. Alin ang gawa ng laman? Yung huwag papatay o yung papatay? Alin yung gawa ng laman? Huwag papatay o yung pumatay? Dapat pumatay. Yun ang gawa ng laman. Huwag papatay, ang huwag kang papatay, utos yan sa mga Israel. No? Utos yan sa kanila, sakop sila yan. Sila inutusan dyan. Kaya nga, ang tawag dyan, nasa ilalim pa rin ng tagapagturo. Ngayon ng mga Kristiyano, ang tawag dyan, gawa o nakakahawa o gawa ng laman. Sigurado ka ba, Pastor Eric, na hindi inutos yan doon sa mga hintil na naging Kristiyano na huwag kayong papatay, huwag mangangalo niya? Sigurado ka ba? Sigurado po. Sigurado kasi wala nga po kayo napatunayan eh. Kung may napatunayan kayo, maniniwala ko. Pero walang inutos sa kanila. Bakit? Kasi nga ginawa yan, hindi sa mga matuwid. Hindi ka nautos, wala ka sa ilalim ng tagapagturo na gaya ng tuturuan kang gaya ng sanggol, no, kang papatay. Bakit? Alam mo na nga masama yan eh. Alam mong gawa ng laman yan. Anong gagawin mo? Patayin mo yan, mabuhay ka sa Espiritu. Ngayon sabi mo, alam mong masama yung pumatay, magnakaw. Alam mong masama. Ibig sabihin, sinusunod mo. Alam ko masama. Ano ko na lamang masama? Dahil kay Kristo, hindi dahil sa kautusan.
Yun. Yan ang problema, ano? Yan ang pagiging problema natin. Akala nyo, huwag kang papatay, akala nyo, 10 utos kagad tinuro sa amin. Hindi. Dahil kay Kristo. Dahil sa salita at utos ng mga apostol ni Kristo sa mga apostol na yan ay masama, yan ay gawa ng laman. Hindi sa kautusan. Next question. May babasahin ako ditong talata premise sa Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Tanong, si Kristo nangingili ng Sabat. Bakit ikaw hindi nangingili ng Sabat kung si Kristo ay ibinihis na sa'yo? Basahin niyo po muna na si Kristo nangingili ng Sabat. Panginoon siya ng Sabat, upat mo pagsasabatin yung Panginoon ng Sabat. Okay. Nangilin siya ng Sabat. Basahin nyo. Saan siya nangilin ng Sabat? Hindi na niya ngayong araw ng Sabat eh. Bro Ruben, may clarification. Pwedeng showdown pag may nabasa. Hindi. Kung papayagan yan. Igawin nyo na lang yan sa tanong, Bro Ruben. Okay. Ito. Lucas 4:16, ayon sa kanyang kaugalian o mula sa kanyang pagkabata bilang Hudyo, siya ay pumapasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Tanong, nangilin o hindi? Hindi. Paano sabat siya pumapasok? Para mangilin o para mangaral? Para mangilin o para mangaral? Tandaan po natin. Di para mangaral, hindi para mangilin. Hindi naman nagpapahinga si Kristo. Sabi nga ng mga Hudyo sinira mo yung araw ng Sabat Wait lang bro. Next question. Ano ba? Okay. Yung pagpasok ni Kristo sa sinagoga mula sa kanyang pagkabata, nangilin o hindi nangilin? Nung pagpasok ni Kristo sa kanyang sinagoga? Yung kanyang kaugalian mula pagkabata hanggang sa kanyang pangangaral. So, yung ba ay hindi pangingilin o pangingilin yung pagpasok niya sa sinagoga tuwing araw ng Sabat? Okay, nagsabi po Brad, kaugalian. Pag sinabing kaugalian, ayon sa Galatian, pinanganak siya sa ilalim ng kautusan ng isang babae. Ayon sa kaugalian. Pero, word for word, si Kristo, hindi mo mababasa na nangilin ng Sabat. Basahin nyo, walang ganyan. Sapagkat si Kristo sumulat sa pool, Panginoon ng Sabat. Okay. Sunod na tanong, pag sinabing Panginoon ng Sabat, nilalabag ang Sabat o nangingili ng Sabat? Pag sinabing Panginoon ng Sabat, He is the authority. Hindi mo sasabihin kay Kristo tulad ng, oy Kristo, wag kang papatay. Sasabihin mo sa Diyos na gumawa ng Sabat, oy wag kang mangangalo niya, Diyos. Hindi para sa Kanya yon kasi nga Panginoon siya ng Sabat. Okay. Next question. Sabi sa Marcos 2:27-28, ang anak ng tao, si Kristo, ay Panginoon din naman. Ibig sabihin may kasama siya na nagtatag ng Sabat. Tanong, tututulan mo ba kasama si Kristo na nangilin ng Sabat doon sa Genesis 2 verse 23? Hindi po siya nangilin ng Sabat. Wala namang sinasabi niya na nangilin siya ng Sabat. Kaya sabi sa inyo, baliktad din niyo man, basahin niyo man ang buong Biblia, wala kayong mababasa na si Kristo nangilin ng Sabat. Wala po. Yung mga Hudyo na pumapasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat, nangingilin o hindi? Yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, saklaw po ng kautusan yan Si Kristo hindi naman saklaw ng kautusan yan Objection, Mr. Moderator. Bro Ruben, anong objection natin bro? Anong ay categorical? Yun bang mga Hudyo, mga Israelita na pumapasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, nangingilin o hindi nangingilin ng Sabat? Okay, nangingilin ba daw or hindi nangingilin? Pastor Eric, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang mamili? Sagutin ko po, Brad. Sagutin ko po. Sige, anong pinipili niyo bro? Yes. Gaya na sinabi ko, tama naman yung sinagot ko. Wait lang bro, Eric. Gusto ko Oo, yan. Bro, mamili ka muna bro. Ay yung unang lalabas sa bibig mo, yung categorical bro. So, nangilin or hindi? Opo.
Nangilin nga po. Okay, proceed bro. 20 seconds bro. Gaya na sinabi ko nung una, hindi lang naintindihan ng kapatid, nangingilin sila kasi nga saklaw sila ng kautusan. Andun pa sila sa elemento ng panahon, nasa ilalim sila ng kautusan na dapat nilang gawin yan. Andun pa sila eh. No? Andun pa sila. Pero si Kristo, sabi mong nangilin, wala kang mababasa. No? Next question. Kasi Panginoon siya ng Sabat. Next question. Kasasabi mo lang ngayon ng mga Hudyo nangingilin sa araw ng Sabat. Si Kristo isa ding Hudyo, pumapasok din sa sinaguga. Nangingilin o hindi mo? Question, Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong objection natin bro? So, malinaw yung sagot natin. Hindi ko sinabing si Kristo. Pag sinabing Hudyo, hindi lang si Kristo at ang mga alagad ng Hudyo. Kaya maganda sana kung specific yung tanong niya kanina. Kasi yung ginagawa niya, no, pinagsasama niya na ngayon, nakakala, yun ang sinabi ko. Mali po yun. Okay, so nag-object ka doon sa premise ng tanong ni Brother Ruben, no? Dito tayo sa counter objection, Bro Ruben. Sinabi niya kanina, umamin siya na ang mga Hudyo nangingilin ng araw ng Sabat. Ngayon, ang premise ko, si Kristo ay isa ring Hudyo. Pumapasok din sa sinaguga tuwing araw ng Sabat. Yun ang premise ko kanina na pinutol niya. Okay, so ganito ang ating decision dyan. Yung tanong ni Ruben, either tama or mali para sa sumasagot. As a moderator, tinitingnan ko yan as a valid question. However, ikaw naman yung tinatanong bro at pwede mo namang sagutin yan. Depende kung paano mo sagutin. So, Pastor Eric, anong gagawin natin? 20 seconds or 10 seconds? Paliwanag agad? Bakit hindi mo dinidirektang sagutin? Or sabihin mo lang next question? 20 seconds po. Ulitin ko lang po yung sagot ko. Okay, so okay, hindi mo na ipapaulit ang tanong? Okay na? Hindi na po. Alam ko naman yung tanong ko. Sige, proceed bro. So, ang tanong niya kasi yung bang mga Hudyo. Kapag sinabi yung Hudyo, no, hindi na nanguhulugan, no, yung lahat ng Hudyo, no, per se, hindi. Kasi yung mga apostol, kahit si Kristo, hindi naman nangili na Sabat yan eh. Gumawa nga yan eh. Nangitil nga yan. Pag sinabing Sabat, huwag kang gagawa. Yun ang problema nyo. Binawasan ninyo ang utos ng Diyos. Next question. Tanong. Time. Okay mga kapatid, so dyan natatapos ang ating second part ng ating debate, which is yung ating rebuttal at second cross. At by the way mga kapatid, shoutout pala sa ating nasa live. Bago natin puntahan ang ating final conclusion, shoutout kay Jacobo Geresa. Congrats bro Ben. Jory Nantan, sabi niya, lagot na si Pastor Eric, huli sa bunganga. Shoutout din kay Jose Bayray. Si Pastor kasi umamin na, hehehe, tapos na. Shoutout din kay Oliver Queen Guijing. Agoy kay Eric, nabitag ka. Shoutout din kay June Reyes, Roma 77. Sabi naman ni Oliver, okay, dito pwedeng banggitin. Amy Alfonso, may imperno ba kayo kung sundin ang 10 utos? Datatin kay Rogelio Sagum, magmura, tumingin ng masama, pagpatay na yon. Di mo naunawaan ng Holy Spirit, di mo tanggap si Lord of Sabbath, Jesus. Datatin kay David Jefferson, pa-shoutout, bro, Rasha, Pogi, ayan, thank you. At shoutout kay Ruel Celebran ng Seventh-day Adventist, walang alam si Bro Eric sa ceremonial law na pinako na sa krus. Sana lang hindi magkatagpulandas namin ni Eric pag dito sa akin yan. Ngiting aso niya, gagawin ko yung iyak sa leon. Kaya ba to Shoutout din kay Ben Berayon, pababaw lang ang IQ, hahaha. Shoutout din kay Noah Kanino, pag hindi sinunod daw ang kautusan, sumpa. Kung sinusunod ang kautusan, buhay daw na walang hanggan. Pinakamaling aral ng SDA, mahuhulog sila sa impyerno kung hindi magbago ng aral. Alfred Agustin, hindi naman tayo ang nag-alis ng seremonyal. Ang Diyos naman, kasi anino lang ngayon at ang katawan ay si Kristo. Shoutout din kay Morik Pilapil, daldal lang ang talent mo. Shoutout din kay Tiborcio. Ebidensya proven, ebidensya sa mga sinasabi, wag opinyon. Si Pablo nangilin
ebidensya sa nangilin daw. Si Pablo nangilin daw. Okay, yan yung comment niya mga kapatid. So, dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito ang ating negative. Brother or Pastor Eric? Okay bro, your time. Salamat sa ating. So, maliwanag po mga tagapakinig, sa ating tema, wala po kong naiintindihan ang ating kaibigan. Bagamat kaibigan po natin yan, ito'y aralan lang. Ngayon, bakit po natin nasabi? Sapagkat wala nang matibay na konteksto, aral, na yan po ay direktang inutos ni Kristo sa mga Kristiyano. Anong nangyari? Ginamit na po yung Sabat. At ang problema, nagkamali ng intindi sa ating sinasabi. Nagkaroon ng maling pagkakaintindi. At yung mga tanong nagkahalo-halo. Anong ibig natin sabihin? Pag sinabi mo si Kristo ba nangilin ng Sabat, sabihin ko hindi. Ibig pag sabihin, lahat na o buong module na ba yun? Mali. Mali po yun. Kapag sinabi bang ang mga Hudyo ba, nangilin ng Sabat, ibig bang sabihin, lahat na ng mga Hudyo yun? Mali. May persen na binabanggit kung sino yun. Sa Biblia, huwag nating lalahatin. Bakit? Sapagkat yung mga apostol, even si Kristo, hindi sila nangilin ng Sabat. Kung alam ninyo yung aral ng Sabat, na huwag kang gagawa sa araw na ito, sapagkat itinakda ng Diyos bilang kapahingahan. Anong rason? Sapagkat nang kayo nasa ito, kayo'y pagod-pagal. Pinagpahinga kayo ng Diyos. Yun po yung rason. Yun po yung dahilan. Yun yung batas. Yun yung palatuntunan. Anong ginawa ninyo? Inalis nyo yung mga batas at palatuntunan. Ngayon sasabihin nyo, ang Diyos ang nag-alis ng mga batas at palatuntunan. Kapag inalis ng Diyos ang batas at palatuntunan, kasama dyan ang kautusan. Kasama ang kautusan. Kapag sinabi mo ang batas at palatuntunan, mga kahatulan ay anino, kasama dyan ang kautusan na anino. Bakit? Ano ba ang anino ng lumang tipan? Ano ba ang anino ng bagong tipan? Di ba't ang lumang tipan? Kapag sinabi bang bagong tipan, lumang tipan? Kapag sinabi bang lumang tipan, bagong tipan? Mali. Ang naging problema, pinaghalo nyo, kaya sumabog ang aral. Kapag marunong ka at nauunawaan mong salita ng Diyos, mauunawaan nyo ang ating sinasabi. Mga kapatid. Kapag sinabing may sumpa, ang kautusan, tanggapin mong may sumpa yan. Habang may kautusan, habang saklaw ka ng kautusan, meron kang sumpa, meron kang hatol. Pero kay Kristo, binasag niya yan. Sapagkat kay Kristo ang wika, wala nang hatol. Walang sumpa. Tapos yun. Habang may nabubuhay, meron kang posibilidad, meron kang pagkakataon, hindi kayo nagkasala, yung magsisi. Hindi tulad ng lumang tipan. Habang merong kautusan, merong kamatayan, mayroong sumpa ang Panginoon. At kayo ay nabibilang dyan. Bakit? Sapagkat kayo saklaw ng kautusan. Kapag ikaw ay hindi nangilin, gumawa ka sa araw ng Sabat, ay nasa sumpa ka. Kaya lang ang problema, hindi nyo ginagawa yung utos, yung batas na papatayin, babatuhin, kapag gumawa sa araw ng Sabat. Dapat hindi nyo ginagawa yan. Kasi nyo anino lang yan. Hindi na gagawin yan. Kasi ano naman sinabi ni Christian? Ito ba? So ano ibig sabihin? Sa ating buod, mga kapatid, mga tagapatid, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na tayo sa clown yan. Hindi ka na uutusan. Hindi ka uutusan sapagkat hindi naman ginawa yan sa mga matuwid. Si Kristo utusan mo, wag papatay. Kaya nga po. Bakit? Makamatay tao ba si Kristo at utusan mo ang mga matuwid? Ipinigil na nga sa mga mamamatay tao. Kasi sa kanilang kaisipan, pwede silang pumatay. Pero ang mga Kristiyano, hindi na, wala na yung gawa ng laman. Pinatay na yan hindi kay Kristo. Kayo, may kautusan, kaya umiiral pa yung laman na pwede nyo magpunin yan. Wala kasi yung banal na espiritu. Wala yung paglakad ng banal sa banal na espiritu. Walang paglakad. Kaya, ang iskip ninyo, pwede akong pumatay, huwag kayo inutusan ng pumatay, di ba? Pwede akong magnakaw, kaya inutusan ng huwag magnakaw. Pero yung pinapatnubay ng espiritu,
Espiritu, ayon sa kalooban ng Diyos, wala na sa kaisipan na yan. Hindi na sila utos sapagkat hindi sila ang bunga ng Espiritu. Pag umiibig ka, hindi ka magnanakaw, hindi ka papatay, hindi ka mangangalunya. Kasi nga, yan ay bunga ng Espiritu. Lumalakad ka sa Espiritu. Hindi yung hindi ka gagalang sa mga magulang mo. Igagalang mo ang wika, lahat ng tao. Time. No, Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative brother or Pastor Eric ng CJCLS mga kapatid. Dako naman tayo sa final conclusion din ni Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Yes, thank you. Yung huling tanong ko kay Pastor Eric, doon siya bumagsak, huling-huli. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing nangingilin, worship, sumasamba sa Diyos. Ang salitang nangingilin, salitang Tagalog, inaano nila yan, yung kanilang ginagawang pandaya yan. Hindi daw nangingilin. Pumapasok na nga sa sinagoga, tuwing araw ng Sabat, hindi nangilin. Si Kristo, sabi niya, ako at ang Ama, Panginoon ng Sabat, nagtatag ng Sabat. Yung nagtatag, hindi mangingilin. Ibig mo sabihin, yung nagtatag ng Sabat, manlalabag. Genesis 2 verse 23. Nangilin ang Diyos. Sinong Diyos? 3 persona yan, kasama si Kristo dyan. Nangilin. Litra por litra yan. At yan ay kinumpirma ni Kristo sa Marcos 2:27 at 28, ang Sabat ay ginawa para sa tao. At ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ibig sabihin, Panginoon din naman na dapat sambahin. Dahil ganun ang ginagawa ng mga Israelita sa Panginoong Diyos, sumasamba sila sa araw ng Sabat. Gumawa daw. Kapag ka daw gumagawa, hindi daw nangingilin. Ano sabi ni Kristo? Mateo 12:12, matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, hindi labag sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Itinuro ni Kristo ang tamang pangingilin ng Sabat. Yan. Sabi dito siya na ito yung nagpahina sa ating katunggali, yung sinabi ni Pablo sa Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Pag sinabing ibinihis si Kristo, kung anong ginagawa ni Kristo, yun din ang gagawin nating mga Kristiyano. Anong sabi ni Juan? May sinasabi dito sabi dito, Juan 1:2:6, at ang nasabing siya ay nananahan sa kaniya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya ni Kristo. Ano yung inilakad ni Kristo? Nangingilin ng Sabat. Bakit ikaw, Pastor Eric, Sunday keeper ka? Sabi dito ni Pablo, dapat ibinibihis si Kristo. Yung Sabat keeper, ibinibihis sa Sunday keeper, maling-mali na yun. Yun ang sinasabi ni Juan. Sa Juan 2:4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kaniyang mga utos, tense, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Bantayan nyo itong mga nagtuturo at nangliligaw sa mga tao. Ang 10 utos ay wala na. Ang 10 utos ay hindi tinuturo ni Kristo. Binabaliktad nila yung katotohanan. Kita nyo yung mga pagliligaw. Yung kanilang sariling salita ay inilalagay sa ibabaw ng salita ni Kristo. Anong sabi ni Kristo? Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Ano pa? Ang kautusan ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ano yung ipinalit na salita ng kalaban ni Kristo? Ang 10 utos ay kamatayan. Panliligaw, mga kapatid, inililigaw ang mga kaluluwa, mga inosente. Kung sino pa yung mga nagsasabing mga Kristiyano, mga sumusunod kay Kristo, yun naman pala sa katunayan, sa tamang
pagkakilanlan, mga manlalabag. Yung siyam, sinusunod nila yan, natutupad nila. Pero yung isa, doon sila allergic, doon sa ikapat sa Sabat. Si Pablo daw hindi nangilin ng Sabat. Hinahanap nila yung salita ng ilin. Ginagawa na nga eh. Gawa 13, 44 hanggang 48. Sa tatlong magkakasunod na araw ng Sabat, halos buong bayan nakinig ng salita ng Diyos. At silang mga itinalaga sa buhay na walang hanggan sa talatang 48. Sino yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan? Yung naaralan ng 10 utos. Yung 10 utos na inaral ni Kristo, dinala ng mga apostol sa mga hintil. Inaral yan. Okay, thank you. Okay mga kapatid, at yan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist at CJCLS mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat at baka gusto nyo mag-promote din ng inyong ginagawa mga kapatid sa ating mga live audience. At syempre makakapanood pa nito sa replay. Unahin na natin si Brother Ruben. Bro, pasalamat bro. Okay, magandang gabi uli at maraming salamat Mr. Moderator at sa ating katungali, Pastor Eric. Ito'y katuwiranan lang at ang katotohanan ang ating inilalabas dito. At maraming salamat sa ating mga sponsor, sa ating mga sumusuporta. At shout out sa ating Grandmaster na patuloy na sumusuporta at nakikinig. At sa ating mga kapatiran na Katoliko na sumusuporta din sa atin na sa financial at saka sa spiritual, sa moral. Mabuhay kayo. At sa mga kapatiran natin dyan sa nasasukupan ni Pastor Eric, mabuhay kayo sa ating mga kapatid na mga Baptist sa MCGI, sa iba pang mga pananampalataya sa ROG. At inaanyayahan ko po kayo na patuloy na magsaliksik ng kasulatan sapagkat ang panahon ay nalalapit na. Tayo po ay mayroong patuloy na nagpo-post tayo, busy tayo sa ating mga gawain. Nagpo-post tayo para na rin tayong nag-crocoside kapag nagpo-post tayo ng mga aralin na makabuluhan. Yun. At higit sa lahat, binabati ko ang ating mga kapatiran dyan sa ABM at sa lahat ng mga nanonood nasa mga comment section at sa mga nasa bahay. Mabuhay kayo. At meron tayong direct challenge kay Bishop Tiramis. Ang kautusan ay expired na. Yun. I-debate natin yan. At sadya nating hindi ginamit sa debating ito yung tipan, yung Old and New Covenant. Sadyang hindi natin ginamit. Inire-reserva natin yan para sa mga susunod na debate. Maraming salamat po. Okay, so thank you din Brother Ruben. At syempre kay Bro Eric, bro, pasalamat. Okay, una-una salamat sa Diyos at sa ating magaling na moderator, Father Rasha Vista, at sa ating katunggali, ating kaibigan, Cap, Ruben naman. Pagpalain kayo ng Panginoon. At tayo nga po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos, even sa social media, sa ating programa, ang ASAP, ay patuloy po natin inihahayag ang katotohanan dito. Inilalantad natin dito ang mga maling aral, itinatanyag natin dito ang katotohanan ayon sa salita ng Panginoon. Walang bawas, walang dagdag, walang sariling pagpapaliwanag. At sa mga nakikinig, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nakinabang ng mga salita ng Diyos, ito'y aralan lamang, ito po'y katuwiran lamang, at umasa kayo na sa programang ganito ng ating kapatid ay patuloy kayong matututo at makakaalam pa ng mga bagay-bagay. At direct challenge po na ginawa ng ating kaibigan na si Brother Gomer, na humamon po siya na sinong tatapat sa kanya. Ako po ay sumakayon at nag-agree at haharap sa kanya na kung matapang talaga ang ating kapatid na si Gomer, na humarap po siya
ayon po sa kanyang sinalita at sinabi, ako ang harap sa kanya. No? Kahit sa Russia Vista, no, para pantay ang ating laban. No? Gayun din, no, sa mga kaibigan natin, ang mga SDA, ng mga debaters na hindi na po tumuloy ng pakikipagbaka sa katwiran, ating naman po na uunawaan ang inyong kahinaan, no, ang inyong pagkatakot. No? Pero ganun pa man, no, ako yung umaasa sa mga humahamon ng mga SDA o sinong mga reliyon, andito lang po, no, sa alipin tagapagsanggalang upang ipagsanggalang ang Ebanghelyo. Muli, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Okay, maraming salamat din sa lahat ng mga manonood, mga kapatid. Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng mga sponsor, lahat ng mga sumusuporta dito sa platform na ginawa ko. At gusto ko lang i-shoutout lahat ng nasa live, mga kapatid. At dyan din sa YouTube channel, live na live tayo dyan. Please subscribe yung ating YouTube channel dahil nagla-live tayo both Facebook and YouTube, mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito si Pastor Eric ng CJCLS at si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kung gusto nyo, dapat ay sumasang-ayon kayo sa aming mga patakaran dito, mga kapatid. So yun, at dyan nagtatapos. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas. Itong